Ano yung proseso ng kasalanan? Una, maaakit ka muna. Pagkatapos ng naakit ka, hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag ng bubungan ng palasyo. Kasi ganon yung palas nila nung araw. Merong rooftop eh. Hanggang ngayon naman, meron rin. Di ba? But look at this one. The word, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. The word nakita, yan po yung kailangan nyong maintindihan. Dahil ang word na nakita, sa atin pong Hebrew o yung original, ang tawag niyan ay ra'a. Ra'a. Okay? Nung nakita niya, nagkaroon siya ng ibig sabihin niya, look with desire. Nakita niya na meron siyang desire. Okay, hindi lang nakita na basta okay lang, pero nagkaroon na siya ng desire. Bakit nagkaroon siya ng desire? Why? Because of his lust of eyes. Ang tao kasi, yung mata natin, kuminsan naglalaro yan sa mga bagay na nakikita. For example, meron kang nakitang pagkain na napakasarap, bawal sa'yo. What happened? Parang sarap kainin yun eh. Sabi ng doktor, bawal sa'yo, di ba? Pero sarap, nakikita ng mata mo eh. So, yan po yung problem sa kanya. Alam niyo po, sa James chapter 1, the word ra'a, ginamit din ito. At dito in-explain ni James. Tingnan natin. James chapter 1, basahin natin, natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Paano daw natatangay yung isang tao sa kanyang pagnanasa kapag siya ay naakit? Ang ibig sabihin, may nakita siya muna bago siya naakit. At nung naakit siya, ay nagpatangay na siya sa kanyang sariling pagnanasa. Nung nagkaroon siya ng pagnanasa, what happened verse 15? At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, paano yung naitanim sa puso? Minahal mo na. Ibig sabihin, pinaglaruan mo na sa puso mo. Ang ibig sabihin, hindi lang yung parang nagbabrowse ka sa Facebook, tapos na hindi. Nagbrowse ka, tinignan mo pa. Ito yon. Pinaglaruan na ng iyong mata. That is, the heart represent your whole body, your whole being. Kaya ito yung sinasabi niya. Ay nagbunga ng kasalanan. So si David, hindi lang raha, nagkaroon siya ng desire. At nung nagkaroon siya ng desire, doon na nagsimula yung kasalanan. Kasi anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng pagnanasa at lumabas na kasalanan. So, ano yung process ng kasalanan? Ano yung proseso ng kasalanan? Una, maaakit ka muna. Ay, nasa natin to nasa lesson 1. Nasa book 1, di ba? Ano yung process ng kasalanan? Maaakit ka muna. Pagkatapos ng naakit ka, nagkaroon ka ng pagnanasa. Nung mayroon ka ng pagnanasa, tinatanim sa puso mo, pinaglaruan na yung buhay mo. Then, that is sin. Alam niyo ba, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, magkakaroon ng kamatayan. Ano yung kamatayan na yan? Hindi po yung pinapag-usapan sa salvation. Ang pinapag-usapan dyan, yung relationship mo or fellowship mo sa Panginoon. Kasi ang ginamit na Greek dyan ay thanatos. At ang thanatos, breaking your relationship. Kaya yung kamatayan dito, ay yung relationship mo or yung fellowship mo sa Panginoon ay hindi na maganda. Ganon ang nangyari kay David. Hindi na maganda yung relasyon niya sa atin pong Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Balikan natin. Tignan mo nag-utos si David na alamin kung sino ang babaeng yun. Alamin niya, sino ba yung babaeng yun? Napakaganda. Nag-utos, ibig sabihin, nung inutos niya, alam na niya kung anong ginagawa niya. Alam na niya kung ano yung plan niya. Ano yung plan niya? Napag-alaman niya, ang babae ay si Bathsheba. That is the name. Anak ni Eliam. Sino ba si Eliam? Si Eliam ay kasama sa mga 30 na mandirigma ni David. Ang ibig sabihin, front runner ni King David sa war. Magaling yan. Kasama niya yan sa war. Hindi na iiba si Haring David kay Eliam. Okay? Sino pa? Tingnan mo asawa ni Uriah. Sino si Uriah? Same. Kasama sa 30 na mandirigma. Saan natin makikita? Here. 2 Samuel chapter 23. Verse 24, the following men were among the 30 heroes. Magagaling mandirigma. Verse 34, Eliam, son of Ahithophel. Si Eliam kasama dito.
Kilala ni David yan. Sino pa? And Uriah the Hittites, kasama sa 30 men. And yet, ano ang ginawa ni Ni David? Wala ang pakialam. Kahit pa mandirigma to. Kahit pa first 30 of my men, they are warrior. Wala ang pakialam. Why? Because of raha. Desire. Di ba ganun din kung minsan? Tayo, wala na eh. Hindi na natin alam kung sino yung tama at mali. Yung gusto na lang ng katawan natin. Hindi lang po ito sa relasyon, sa flesh, pati pagkain. Kuminsan, decision making natin, kapatid natin, supposedly mahalin natin yung kapatid natin kuminsan because of ari-arian, because of mana, nag-aaway-away. Diba? Because of your desire. Wala na lahat. Right? Ito masakit. Tingnan maigi ng verse 4. Ipinasundo ni David si Bathsheba. Anong ginawa niya? Sinipigan niya. So, nagkaroon na ng kasalanan. So, yung kasalanan ngayon ay mayroon ng bunga. O nagbunga na ng kasalanan.